dito sa Santa Monica Hospital. Mas okay dito, maniwala ka sa akin. Anong okay? May nagmumulto rito. Camille, walang multo. Huwag mong takutin ang sarili mo. At kaya may namamatay dito dahil yun sa mga karamdaman nila. Lalo yung mga malalana. Regine, Camille, wala si Stella. Masama ang pakiramdam niya. Kaya ako na muna ang makakasama nyo sa shift dito sa 4th floor. Maganda na kayong tumanggap ng endorsement. Regine, ikaw ang assign sa East Wing. Routine rounds lang. Sundin lang ang protocol. Opo, Ma'am Eileen. East Wing? Di ba dun yung... Oo, dun yung sinasabi nilang nagmumulto yung nurse. Walang multo dito. Ospital ito at hindi haunted house. Kung gusto nyong isipin na may multo, bahala kayo. Pero hindi yan totoo. Oh, ano yun? Parang pasyente ko yata yun. Kailangan mapuntahan ko siya agad. Ano nangyari? Nakarinig ako ng sigaw na nagmula rito. Ikaw ba yun, Carlo? Ako po sisigaw? Hindi po ako sumigaw, nurse. Bakit po ako sisigaw? At saka, natutulog na yung pasyenteng kasama ko rito. Hindi po ako pwede mag-ingay. Ganun ba? Sige, baka nagkamali lang ako ng dinig. Sino yung dumaan? Baka si Camille yun at hinahanap na ako. Sandali lang, Carlo, Ang mabuti pa, matulog ka na. Bukas na lang tayo mag-usap. Bakit wala namang tao sa hallway? Kahit nung bumalik ako sa nurse's station, wala pa rin si Camille at Ma'am Eileen. Pero sigurado ako may nakita ko nakaputi na dumaan sa gawing likuran ko. Wala na yatang balak huminto ang ulan. Ay, bagyo na yata to. Sana tumigil na bago mag-uwian. Nandito na ako sa harap ng elevator. Papasok na ako sa elevator. Kailangang maibigay ko na itong specimen para makabalik na agad sa station. Hindi pa rin kasi ako tapos mag-check ng mga chart ng pasyente ko. Anong nangyayari? Bakit bigla namang tumigil ang elevator at patay sindi ang ilaw? Ayaw bumukas. Yung cellphone ko walang signal. Paano ko matatawagan si Camille? Malas, nawalan pa ng ilaw. Gagamitin ko ang flashlight ng cellphone ko. Naririnig mo ba sila? Galit pa rin sila. Sino yung nagsalita? Mag-isa lang naman ako rito, May paa! May nailawan ako mga paa! Salamat, may ilaw na. Pero, nasaan na yung nakita kong mga paa? Ay, salamat, bumukas na. Nandito pa rin ako sa 4th floor? Ano yung nasa dulo ng corridor malapit sa hagdan? Parang babaeng nakasuot din ng nurse uniform. At nakatingin siya sa akin. Bakit parang balisa ka, Nurse Regine? Ay, balisa ang pusa! Kabayo. Oh, naku, pasensya ka na kung nagulat kita, ha? Ako si Ruben. Ako yung utility dito sa ospital. Mang Ruben naman Naku. Bigla ka na lang nagsasalita. Natakot ako sa inyo. Pasensya ka na, ha? Kasi napansin ko na may tinitingnan ka nun sa may hagdanan. May nagmumultong nurse sa ganitong oras. Kapag nakita mo siya, huwag mo siyang susundan, ha? Bakit po? Dahil lahat ng sumunod sa kanya, hindi na nakabalik. Kinabahan ako sa'yo kagabi. Akala ko hindi na ikaw yung bumalik na nurse sa station. Akala ko ibang nilalang ka na. Ang tahimik mo kasi at ang putla mo. Para ka nakakita ng multo. Pati
Pati si Ma'am Eileen nakatingin sa likuran mo. Nalalaki ang mga mata. Tingin mo ba may nakita siyang multo sa likuran ko? Oo, kasi natigilan talaga siya at mukhang takot. Mang Ruben, sandali lang po. Oh, bakit? Buti nakita ko po kayo. Itatanong ko lang po sana yung nangyari kagabi. Ang nakita mong babae ay si Maria. Dating nurse dito na matagal nang patay. Pero hindi niya matanggap ang nangyari sa kanya. Kaya ayun, patuloy pa rin siyang gumagala rito sa ospital. At pumapatay. Pero bakit kailangan niyang pumatay? Dahil hindi niya matanggap na patay na siya. Naiinggit siya sa mga taong buhay pa. Kaya gusto niyang dalhin din sa kamatayan lahat. Masipag talaga si Mang Ruben. Yun nga lang, mahilig siya magkalat ng mga nakakatakot na kwento dito sa ospital. Tingin ko naman po, Ma, may basihan si Mang Ruben sa mga kwento niya. Hindi naman siya nananakot. Nagpapaalala lang na mag-ingat. Nagpapaalala rin ako. Pero may mga kwento siyang hindi na dapat na sinasabi pa. Gaya ba ng kwento tungkol kay Nurse Maria? Ma'am Eileen, kilala mo ba siya? Ha? Totoo bang siyang nagmumulto rito? Hindi ko rin alam, Regine. Pero ako man, ay may mga nararamdamang kakaiba sa ospital na ito. Pero nurse tayo. At tungkulin nating alagaan ang mga pasyente natin kaysa unahin pa ang takot. Regine! Sumisigaw ang pasyente mo! Parang si Carlo yata yun! Halika, puntahan natin! Nurse! 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 Nurse, tulong! Nurse! Oh my God! Regine! Si Carlo nadapa! Puntahan natin siya! Carlo! Anong nangyari? Tulungan niyo ako. Si Mang Carlo, yung kasama kong pasyente, bigla na lang nawala. Natutulog na kami. Tapos, nalimpungatan ako. May pumasok na nurse. Lumapit siya kay Mang Carlo. Tapos, may nakita akong nakaitim na. Kasunod niya, bumukas yung bintana at humangin ng malakas. Tapos, bigla na lang nawala si Mang Carlo. Si Nurse Maria! Siya ang may kagagawa nito. Sigurado akong siya. Hindi talaga siya titigil hanggang hindi niya tayo lahat nakukuha. Mang Ruben! Ano ba yung pinagsasabi mo? Alam mong hindi yan totoo. Hindi magagawa ni Nurse Maria ang manakit. Lalo na ang mga kasamaang sinasabi mo tungkol sa kanya. Naiihi na ako. Ay, nakakatakot naman dito sa CR. Napakatahimik. Mabuti na lang. Masipag maglinis ng CR ang mga janitor dito. Sorry, may tao dito. Lipat ka na lang sa kabila. Sandali nga lang, may tao po. Bakit ba ayaw niya tumigil sa kakakatok? Regine, Sino nga yan? tulungan mo ko, Regine. Tulungan mo ko. Sino ka ba? Anong gusto mo? Hanapin mo ang katotohanan. Anong katotohanan? Sino ka ba? Ikaw ba si Nurse Maria? Tulungan mo ko, Regine. Tulungan mo ko. Teka, bubuksan ko na tong pinto! Regine, tulungan mo ko. Regine,
Uminom ka muna ng tubig. Ano bang nangyari sa'yo at sumigaw ka sa toilet? Salamat po, ma'am. Ngayon, sabihin mo sa akin, bakit ka sumigaw? May babaeng naka-nurse uniform ang katok ng katok habang nasa loob ako ng cubicle. Pagkabukas ko ng pinto, nakita ko siya. Nakakatakot ang itsura niya. Tignan mo ang lumang larawang ito, Regine. Nakikilala mo ba kung sino ako dyan? Ikaw itong nasa dulo, Ma'am Eileen. Napakabata mo pa rito. Ako nga yan. Sa picture na yan. Bagong nurse pa lang ako rito. At itong nurse na katabi ko, ang senior ko. At siya ang pinakamabait sa nurse na nakilala ko sa buong buhay ko. Nasaan na po siya? Retired na? Wala na siya, Regine. Namatay siya maraming taon na ang nakakaraan. Dahil sa isang sakit na hindi maipaliwanag. Sabi ng iba, kagagawan daw ng itim na kapangyarihan. Ano? Ma'am Eileen, siya po ba si... Oo. Siya si Nurse Maria. Pero hindi ako naniniwalang siya ang may kagagawan sa pagkawala ng mga pasyente rito. Sigurado akong iba ang may kagagawan nun. Iba? Kung ganun, ano? O sino? May masamang gustong manggulo rito. Nagpapanggap siya para mapasama si Nurse Maria. Naiintindihan mo bang ibig kong sabihin, Regine? May demonyo rito. Regine, si Camille, halika, samahan mo ako. Ma'am Eileen, ano nangyari kay Camille? Ano nangyari sa kanya? Naaksidente siya. Nahulog siya sa hagdan. Napakataas ng hagdan na pinaglaglagan ni Camille. At may pagdurugo sa utak niya at mga nabaling buto. Sana maging maayos ang operasyon sa kanya. Kilala ko si Camille. Hindi siya ganun ka-careless, ma'am. Hindi yun basta aksidente. Sana magpakita ulit sa akin si Nurse Maria para mapakinggan ko kung anong gusto niyang sabihin. Salamat, Regine. Ha? Ma'am, bakit ka nagpapasalamat? Dahil buo ang paniniwala mong alamin ang totoo. Sa akin kasi dati nagpapakita si Nurse Maria. Pero nabigo ko siya. Alam ni Nurse Maria kung sino ang may lakas ng loob na tulungan siya. Alam ko ng totoong ikinamatay ni Nurse Maria. Nakuha ko sa information room. Namatay pala siya habang naka-duty. Bigla na lang daw siyang sumuka ng dugo at tsaka nag-cardiac arrest. Namatay siya on the spot. At 1 linggo pagkalibing niya, nagsimula nang mangyari ang mga insidente at kumalat na ang balitang nagmumulto si Nurse Maria. Nurse Maria, hindi ko alam kung ano ang gusto mong ipahiwatig o kung bakit lagi kang narito sa dulo ng lumang koridor. Pero heto na ako. Bababa na ako sa hagdan. Sa dulo ng hagdanan ng 3rd floor, may masikip na ramp at parang may shortcut dito papunta sa basement. Ayoko na! Sinabi ko sa'yo, huwag mong gawin! Sinabi ko, lubayan mo na ang panggugulo dito! Hindi ko na matiis ang kasamaan mo! Si Mang Ruben ba yun? Natatakpan siya ng pader kaya hindi ako sigurado. Pero sino kayang kausap niya? Parang takot na takot siya. At ano yung sinasabi niyang kasamaan? Sinabi ko na sa'yo, ayokong makinig sa demonyong katulad mo! Ako dapat ang sinusunod mo dahil ako nagpalaya sa'yo! Hiniling kong makausap ang asawa ko sa huling pagkakataon. Pero dinaya mo ko! Wala kang ibang pagpipilian, Ruben. Susundin mo ako o papatayin din kita.
alalahanin mo. Hawak ko ang kaluluwa ng asawa mo. Gusto mo bang sunugin ko siya sa impyerno? Sige! Patayin mo na ako! Patayin mo na lang ako! Mang Ruben! Mang Ruben, anong nangyayari sa inyo? Sino po bang kausap nyo? Nurse Regine, anong ginagawa mo rito? Sige na, bumalik ka na sa station. Paalis na rin ako. Mang Ruben, yung asawa nyo, si Aling Lucia, alam kong namatay siya dito sa ospital. 1 buwan matapos ang pagkamatay niya, namatay din si Nurse Maria. Tapos, sunod-sunod na ang mga aksidente sa mga doktor, nurse at mga pasyente. Nagkataon lang ba yun? Ha? Wala kang alam, kaya manahimik ka! Kaya kung gusto mong manatiling buhay, huwag kang makialam at huwag ka nang pupunta ulit sa basement nito! Regine! Regine! Regine, kumising ka! Mama Eileen, bakit nandito ako sa nursing office? Ang natatandaan ko, kausap ko si Mang Ruben sa may basement. Kanina pagdating ko, nandito ko sa labas ng nursing office at walang malay. Masyado pang maaga kaya walang ibang tao dito. Pinagtyagaan na kitang buhatin at ipasok dito. Salamat po, ma'am, pero... Si Mang Ruben, kailangan ko siyang makausap. Aalis na muna ako. Mang Ruben! Ha? Mang Ruben, anong ginagawa mo rito? At bakit may dala kang pala? Nako, pasensya na, ma'am. Inutusan lang akong gawin to. Ikaw kasi, masyado kang pakialamero. Nandito na ako sa basement kung saan ko nakita si Mang Ruben kagabi. Papasok na ako. Bakit amoy kandila dito? At saka amoy nabubulok na bulaklak. Ang dilim pala dito kahit umaga. Gagamitin ko na lang ang flashlight ng cellphone ko. Aba, ano tong mga nakakalat sa sahig? Mga lumang picture. May isang bilog na simbolo sa sahig na gawa sa asin at pintura. Nurse Regine! Nurse Regine, ako to si Carlo! Carlo? Anong ginagawa mo rito? Kaka-discharge mo lang bakit bumalik ka pa rito? Dahil sinusubaybayan ko si Mang Ruben. Nakita ko siya. May kausap siyang itim na nilalang. At dito ang lungga nila. Dito sa utility room. Dito nakatira si Mang Ruben. Wala siyang bahay. Ano? Gumagamit ng itim na kapangyarihan si Mang Ruben. Alam niya kung anong nilalang ang nagpapahamak sa mga tao. Nurse Regine, may taong parating. Siguradong si Mang Ruben yun. Magtago muna tayo sa gilid ng pader. Tama ka. Si Mang Ruben nga ang paparating. Teka, may hinahatak siya. Diyos ko po. Tao ang hinahatak niya. Si Mama Eileen yun. Anong ginawa niya kay Mama Eileen? Kailangan kong tulungan si Mama Eileen. Pero Nurse Regine, delikado. Hindi natin alam kung kailan lalabas ang nilalang na kinakausap ni Mang Ruben. Malakas ang kapangyarihan ng demonyong yun. Kaya, pinadala niya sa akin tong rosaryo niya. Rosaryong may 2 pendant na krus. Oo, Nurse Regine. Ang mga krus ang magbubukas na magsasara ng pintuan ng kasamaan. Magagamit natin yan para matapos ang kasamaang to. Carlo, bakit mo ito ginagawa? Naniniwala ang lola ko na hindi si Nurse Maria ang gumagawa ng kasamaan sa ospital. Teka, bakit binigay mo sa akin itong rosaryo? Dito ka muna, Nurse Regine. Mag-obserba ka. Tatago ko ng tulong para mai-report ang hindi makataong ginawa ni Mang Ruben sa head nurse nyo.
nangyayari sa akin? Bakit nagawa ko ito? Kinontrol na naman ako ng demonyong yun. Ano gagawin ko ngayon? Kailangan maitama ko ang lahat bago pa sumapit ang gabi. Mang Ruben, alam ko na totoo nangyari sa asawa mo. Malubha na ang kalagayan niya, kaya hindi na niya kinaya. Ginawa nilang lahat sa ospital na itong makakaya nila para lang iligtas ang asawa mo. Sa katunayan, hindi siya iniwan ni Nurse Maria hanggang sa huli. Sinungaling ka. Si Nurse Maria ang nagsabing magiging maayos ang lahat. Na manalangin kami lagi at umasam ng kagalingan. Pero biglang namatay ang asawa ko dahil sa kapabayaan nilang lahat. Pero Mang Ruben, may paraan pa. Palayain mo na ang asawa mo. Palayain mo na ang sarili mo. Hindi. Patawarin mo na ang mga nagkasala sa'yo para matapos na ang kaguluhang ito. Hindi. Si Mama Eileen, palayain mo na rin siya. Pangako, hindi ka mapapahamak. Huli na, Regine. Huli na. Hindi ko na hawak ang sitwasyon. Hindi na ako makakawala sa sitwasyong to dahil... Ang sakit ng dibdib ko. Mali ang ulo ko. Parang binibiya. Mang Ruben, ano nangyayari sa inyo? Dahil sa galit at pangungulila ko, gumamit ako ng itim na kapangyarihan. Tumawag ako sa demonyo at papunta na siya rito! Papatayin niya tayong lahat! Diyos ko! Ano bang nangyayari? Napakadilim na dito sa basement. Mang Ruben, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit nag-iiba ang itsura mo, Mang Ruben? Wala na si Ruben. Matagal nang sinusunog ang kaluluwa niya sa impyerno, pati ang kaluluwa ng asawa niya. At pati ikaw at ang babaeng ito, mawawala na rin. Mama Eileen! Diyos ko! Imulutang siya sa ere! Mamamatay kayong mga nakikialam sa akin. Tingnan mo ang mangyayari sa babaeng ito. Wag! Ibabalibag si Mama Eileen sa kung saan! Wag! Wag! Tigilan mo na ang pamugula mo, demonyo! Regine, ang rosaryo! Nurse Maria! Ikaw na naman! Wala kang kadala-dala. Hahatakin kita sa impyerno at doon na ang magiging katapusan mo! Regine, makinig ka! Pumunta ka sa utility room! Ilapag mo ang rosaryo sa altar ng kasamaan at sunugin mo ang lugar! Doon lang matatahimik ang lahat ng mga kaluluwang pinahirapan at naging bilanggo ng demonyong ito! Gawin mo na ngayon! Oo! Hindi kita papayagan! Hindi niyo ako mapipigilan! Ako ang harapin mo! Hindi ko papayagang angkinin mo ang katawan ni Mang Ruben! Makinig ka sa akin! Mang Ruben! Alam kong naririnig mo ako! Hindi ko pinabayaan ang sino man sa mga pasyente ko! Lalo ang asawa mo! Mang Ruben, magpalaya ka na! Magpatawad ka na! Nurse Maria! At ikaw, demonyo! Kapag nasunog ni Regine ang mga bagay na may kinalaman sa'yo na nasa lugar na yon, matutupo ka na rin kasama ng kasamaan mo! Ah! Si Ruben! Nilalabanan ako ni Ruben! Tigilan mo na kami! Wala na akong nararamdamang sama ng loob sa puso ko! Pinatawad na kita, Nurse Maria! Patawarin mo rin ako! Hindi ako papayag! Hindi ako aalis sa mundong ito! Hindi! O Camille,
Kumain kang mabuti para makarecover ka agad. Salamat naman at hindi ka pa kinuha ni Lord. Mabuti at nakaka-recover na rin si Mama Eileen. Si Mang Ruben, anong nangyari sa kanya? Pagkatapos ng treatment sa kanya, pumunta siya kay Mama Eileen at humingi ng tawad. Tapos, sumuko siya sa pulisya at inamin ang mga ginawa niyang kasalanan. Mabuti naman at wala nang multo dito sa Santa Monica Hospital. O siya, aalis na ako Magpagaling ka. Pupunta na ako sa 4th floor. Tutal, malapit nang mag-alas 11 ng gabi. Mag-elevator na lang ako para mabilis. Teka, ano ba tong nasa bulsa ko? Rosaryo? Ito yung rosaryong ibinigay ni Carlo. Kasama ito sa nasunog. Bakit nandito ito? Sinabi ko na sa'yo, hindi pa tapos. Anong... Mga kapatid, kung ayaw nyo pong mabulok, patuloy pong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, at entertainment. Mag-subscribe po sa aming YouTube channel, pati na rin sa podcast namin at sundan kami sa Facebook, sa Instagram, X, at TikTok sa @TrueNetworkPH. Bisitahin ang aming website, bagong-bago, sariwang-sariwa, truefm.ph. Kami ang 105.9 True FM, laging true sa'yo. Kapatid. Tayo sa totoo, tunay at